Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Alas 6 po ng gabi ngayon dito. Salamat po sa dumadagdag na subscriber, no? Mamaya magkulab tayo, pasensya na po, baka hindi ko mabasa lahat, ang dami, no? Pero pipilitin ko po. Sayang eh, mga gandang comments nyo eh. Magbigay po tayo ng reaksyon dito, no? Sa kay Attorney Enzo Recto, yung vlog niya tungkol sa ari-arian ni Kibulog, no? At ayon dito, si Digong daw ang ni appointed son bilang mamamahala ng kanyang lahat ng ari-arian. Kung siya, yun ang kanyang naisip eh. Kung siya mukhang malapit na talagang maoblo eh, di ba? Ewan ko na kung ano pa maiisip nito, no, mga boss. Pakinggan natin to. Issue ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, mainit na balita. Nagpapasiguro na si Kibuloy, mga kabunyog. Ang pinapasiguro 2 hours ago lang po to eh, kay Atty. Enzo, no? Nagpapasiguro na raw si Kibuloy sa mga ari-arian niya. Si Kibuloy ba nagpapasiguro o si Digong? Tanong-tanong lang tayo mga friend, ha? Kasi nga to si Las Cañas, naggulo utak ko rito eh. Sabi ni Las Cañas, ano lang to si Kibuloy na to eh. Front lang ni Digong tong si Kibuloy. Si Las Cañas nagsabi niya na mga friend. O tuloy. siguro niya yung kanyang mga ari-arian. Yung mga ari-arian, properties. Kaya, ano po ito? Siyempre, ang threat ngayon kay Kibuloy ay ang tawag namin dyan, clear and present. Bakit clear and present danger? Kumbaga, mayroon ng clear and present danger. Clear, ibig sabihin malinaw. Ang dami na, yung sa United States, inansil na yung warrant of arrest. Sa Pilipinas, nagpahayag na ang Department of Justice. Nasasampahan na siya ng mga kaso sa Davao City Regional Trial Court ng mga child abuse cases. At sa Pasig City naman, yung child trafficking ay yung qualified trafficking cases. O case. Nag-uunahan sila kay Kibuloy kung sinong unang magsasampa ng sinong mag-aaresto. Parang nakikipag-unahan din tong Department of Justice na warrant of arrest na to si Kibuloy. Pwede pa yung Senado, Kongreso, tapos yun nga sa Amerika. No mga boss? Shoot talaga sa banga to eh. Kaya ito naisip ni Kibulog. Ini-appoint niya bilang appointed son itong si Duterte bilang appointed na administrator daw ng kanyang lahat ng ari-arian. Yung kaso ng qualified trafficking. So ito ay mga mga seryosong threat na ito na malinaw, clear. Hindi magtatagal. Hindi na to magtatagal. Kaya present, kami sa mga abogado, pag ginamit mo yung terminong clear and present danger, delikado na ang sitwasyon. At kapag na may nangyari kay Kibuloy, hindi naman sa sinasabi nating papatayin siya, hindi yun. OA naman yung sinasabi ni Kibuloy na i-assassinate siya ng United States. Hindi. Mas ang clear and present danger sa kanya, yung maaresto siya. Maaresto. At kung maaresto siya, yung qualified trafficking niya sa Pasig, Nobel yun eh. So paano ngayon ang ari-arian? Paano ngayon ang ari-arian ni Kibuloy? Ang totoo, ang ari-arian na yan ay pag-aari ng... Wala bang kamag-anak si Kibuloy na pwedeng, kasi sa family tree, kung ari-arian mo, siyempre, saan ka mag-anak mo pupunta, di ba? Kung sakasakaling ikaw makiketchok. Pero ito iba eh. Si best friend niya ang ina niyang inappoint na magiging administrador daw ng kanyang ari-arian. Ng Kingdom of Jesus Christ, yung KOJC. KOJC.
Kaya lang, yung Kingdom of Jesus Christ naman kasi, ang sistema kasi ng sekta ni Kibuloy, hindi yan tulad sa Katoliko, no? Sa simbahang Katoliko. O kaya sa iba pang major na simbahan na talagang yung mga pinuno ng simbahan, hindi naman nila pag-aari, yung mga ari-arian ng simbahan. Pag-aari talaga yan ng kongregasyon. Ay dito kasi sa sektang ito ni Kibuloy, kunwari lang nasa pangalan ng Kingdom of Jesus Christ. Pero ang nagpapatakbo niyan, yung executive pastor. Sino ba yung executive pastor? Ay di si Kibuloy. Si Kibuloy. Mayroon din siyang tinatawag na kunwari board ng mga administrators niya, pero mga hawak niya rin naman lahat yan eh. Ngayon, ang gustong pasiguraduhin ni Kibuloy, pag may sa sandaling may nangyari sa kanya, paano ang mga properties, ano? Paano ang mga properties ng Kingdom of Jesus Christ? Na actually, kay Kibuloy naman yan. Kaya ngayon, inanunsyo ng abogada, ito pong si Attorney Dina Tolentino Puentes, Legal Counsel ng KOJC. Nakikita niyo po dyan, FPRRD, itinalagang administrator ng Kingdom of Jesus Christ. So ngayon lang po yan, Hindi ba sa English yung itinalagay appointed? Sandali, laki-lakihan natin. Laki-lakihan natin para mas makita, no? O yan, O yan mga kabunyog, O yan. Kita nyo? Attorney Dina Tolentino Fuentes, Legal Counsel, Kingdom of Jesus Christ. Ano po ito? Sa SMNI, dun sa istasyon ng nila Kibuloy. FPRRD, former President Rodrigo Roa Duterte, itinalagang administrator ng Kingdom of Jesus Christ. O yan. Mayroon ito. Ito yung appointment. Ito yung appointment o pagkakatalaga. Yan po, may logo ng Kingdom of Jesus Christ at mayroong title na appointment. Yan. Tapos nandyan yung appointment. Saka yung mga powers. Ano yung mga powers na ibinigay kay Duterte? Nandyan po. Naka-state dyan. So, yan po ang yan ang recent na development. Parang nagpapasiguro na si Kibuloy, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya Si Kibuloy kaya ang nagpapasiguro, attorney, o si Digong? Tanong lang Dahil yun nga, sinabi ni Las Cañas, front lang yan si Kibuloy na yan, front lang ni Digong di ba? Kaya yung unang gusto niyang pasiguraduhin, yung mga pinundar niya, yung mga pinundar niya na mga kayamanan, ari-arian. Pag sinabi nating ari-arian, dalawang klase lang naman yan Real properties at saka personal properties. So ano ang real properties? Yung mga lupa, yung mga buildings, mga structures, yan po ay real properties. Ang mga personal properties, yung Billion po yan ang halaga niyang sinasabi ni Attorney Enzo. Nakita niyo naman yung Prayer Mountain ni Kibulog, di ba? Talaga namang bulaklak pa lang, puro imported na yung mga account, yung mga account sa bangko, deposito sa bangko, mga pera, yan, mga personal properties yan. So itong mga mga real properties at personal properties, ito yung ipapamanage kay Duterte. So anong ibig sabihin yan, mga kabunyog? Ang ibig sabihin yan, kapag dahil ginawa ng administrador si Duterte, mga kabunyog, si Duterte ang magme-maintain ng siya yun, siyang magme-maintain niya. Sisiguraduhin niya na hindi nasisira, intact ang mga properties. Pangalawa, yung kung may mga kukuliktahin, yung mga koleksyon sa renta, yung mga sisingilin, siya, may power siya nun. Itong si Duterte, siya ang may power niya. At kung may magti-take over, kasi baka mayroong mga mag-ambisyon na ang kinakatakutan dyan ni Kibuloy, baka mayroong mga leader ng kanilang sekta ng relihiyon na Si Kibuloy kaya natatakot o si Digong? Tanong lang angkang agawin ang properties. Kasi siyempre,
ano yan, sa ngayon, malaya pa si Kibuloy. Siya pa ang may control ng Kingdom of Jesus Christ. Pero pag nakulong siya, ang ina-anticipate nila, baka may magtangka na mga leader nila na agawin ang pamumuno, pagpapatakbo, pamamahala ng mga ari-arian. So dito, pinapasiguro na ni Kibuloy na kung makulong siya, or kung may mangyari sa kanya, kapag may nagtangkang mag-take over, hostile takeover, lalabanan ni Digong yan kasi siya yung administrator. So kasama po yan dyan. Ha? Nagbigay na po tayo ng reaction dyan, mga friend. Alam niyo ho kasi, no, sa totoo lang, itong si Kibulog na to, Kibuloy na ito, ha? Itong sektang naitayo nito, napakabigat. Sa Katoliko, napakalaki po kasi ng Katoliko eh. Pag namatay ang Papa, Pope, pinakamataas o, di ba? Sa Katoliko, no? Yun nung susunod na Pope, pagbubutuhan pa po yan kung sinong papalit. Di ba? Sa Iglesia ni Cristo, pag namatay yung kanilang kapatid na si Manalo na naman ang papalit, di ba? Pero yun nga, pag-uusapan kung sino papalit, mga ganun-ganun, tuloy-tuloy ho yung kanilang pangungulekta. Tuloy-tuloy ho yung kanilang rehilyon. Ba? Dito ho sa sitwasyon ni Kibuloy, ang bigat ho kasi ng nginaknak nito na siya na Diyos eh. Hawak niya ng kaluluwa ng tao eh. Pagaya niya, nangyari na yan. Sino ngayon ang papalit sa kanya dyan para magngakak doon na ako ay ang bagong appointed son of God? Ngayon, ang inappoint niya, pagaya sa iglesia, inappoint, sino susunod na ano? Ganito, ikaw na naman ngayon, ang pinakamataas dyan. Eto si Kibulog. Sino inappoint niya? Si Digong. Alam nga naman si Digong ngayon ako ang binasbasan ng appointed son bilang kapalit niya. Pwede ba yun? Minumura ni Digong ang Diyos eh. Tapos yan, di ba? Mga boss, magulo, no? Kaya to siguro tapos na ito. Siguro madadala naman na kayong mga miyembro nitong si Kibuloy na to, no? Na kayo mga naloko, no? Dahil sa inyong paniniwala na ito nga ang may hawak ng kaluluwa at siya kay may-ari ng sanlibutan. Tayong kabaliwan yan, ay mga friend, takin mo. Maski ho ang Katoliko, pinakamalaki, wala akong nagsabing pag-aari ng Katoliko, ang buong sanlibutan ay on the earth. At wala akong siraulo na nakapagtayo na reliyon na nagsasalita na sila ang dadaanan mo papunta ng kalangitan. Maliban dito sa kikibaliw na to, no? School. Ayan na, No. Yun nga. Sa dami, wala ba siyang kamag-anak na pagkakatiwalaan ng kung totoong sa kanya nga lahat ang kayamanang naipundar daw niya. At ang bibigyan niya yung nagmumura sa Diyos ng karapatan bilang administrador. Yun ang kanyang naisip, Hindi pa natin alam kung ano pa ang mga iba pang naiisip. Yun ang ating aabangan, mga boss. Sa sitwasyon ho ni Kibuloy ngayon, talaga hong napakahirap na ho niya. Baka hindi na ho makakatulog yan. Oo. No? Hindi na ho makakatulog yan. Oo. Anyway, parang kagaya rin, kukonekta natin sa Panginoong Jesus. Nung siya ay nandun sa kabundukan at yun nga, nilapitan siya ni Satanas. Lahat ng nakikita mo magiging iyo. Sambahin mo lang ako. Sabi ni Taning sa kanya, sabi ng Panginoon, lumayas ka riyan. Kaya ang Panginoong Isus,
wala akong inabot dito sa lupa kung hindi po siya gumawa ng kabutihan sa kapwa, tumulong sa mga mahihirap, at ipahayag ang mga magagandang salita ng Ama niya sa langit. No, ikagaya nung napakahirap para sa isang mayaman, napakadali. Mas madali pa sa isang kamelyo ang pumasok sa butas ng karayo kesa ang isang mayaman na makapasok sa pinto ng kalangitan. Matadinghaga po magsalita ang Panginoong Hesus. Hindi ko kagaya nito. Mataninghaga ang salita nito si Kibulog. No, mga boss. Panginoon. Pero at least nakapamuhay siya ng masagana sa dito sa ngayon tapos na. Lahat ay may katapusan. God moves in a very mysterious way. Sino nga mag-aakala, mga friend, na itong sinasabi niyang kanyang tinulungan ay ang tatapos sa lahat ng kanilang kasamaan. Ha, mga friend? Yan na po yan. Tapos na ho yan, kasi nga binalik niya na, binigay niya na ang pamamahala sa lahat daw ng kanyang ari-arian dito sa kanyang best friend. No? Ang atin na lang pong aantabayanan ay ang susunod na maiisip ni Kibuloy. Tapos niyang binigay ng karapatan bilang sa kanyang mga ari-arian daw, sa kanyang kaibigan. Pero ako, sa akin, kung ako ano dyan, hindi ho yan. Sa bigat na ho niyan, mahuhuli ho yan. Hindi ho yan mapahuli. Oo. Si Bantag nga, hindi lang mahuli-huli. Kibulog pa. Meron ho, yun ang ating aabangan. Ang susunod na kabanata, the end is near. Hindi natin alam kung paano matatapos ang istorya ni Kibaliw, Kibulog, Kibuloy. Ha? Magkulab na po tayo, mga friend. Ha? Shout out Evelyn. Sabi niya, ito yung comment nyo kagabi. Mga friend. Si Pacquiao yata ang nagpapasweldo sa mga sinatong na ito, kaya sila pumirma. Di ba Boy Sile at Amy Baba, nakakahiya kayo? Parang si Senador Risa Ontiveros lang ang pinapasahod ng mga taong bayan, kaya siya lang ang nagtatrabaho sa Senado. Mabuhay po kayo, Madam Risa. God bless you, sabi niya. Ana Pelgo, shout out Alam na kasi ni Boy Sili na guilty yung idol niya, kaya todo harang sila ni Amy sa mga walang kwentang na mga walang kwentang senador. Wala, maski harangin nila, friend, wala na, sa dami ng arrest warrant na lumalabas. Kaya nga, nagpasiguro na raw si Pacquiao, na si Digong ang ginawa niyang tagapamahala ng lahat ng kanyang ari-arian. Inappoint niya the appointed friend. Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox, at sa inyong may bahay. God bless you always. God bless, Raul Villanada. Alberto Ulaer, shout out. Karaoke, ito ba si Karaoke, ito bang si Robin Padilla? May isip pa ba? May isip pa ba ito? Kumakampi sa isang tao na nagpapanggap na siya ang Diyos. Meron bang Diyos na nakipagtalik pag ayaw ng babae na makipagtalik sa kanya, sasabihin niya magagalit ang ama? Kibuloy, sino ang amang sinasabi mo? Si Digong Duterte, Karaoke. Ewan natin, ha? Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, shout out. July 7 Alcantara, shout out sa inyo, mga friend. Friend Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia, Belinda Magtangob, shout out sa inyo dyan.
sa Italy. Sabi ni Prince Sherwin, no, "Oy, buisit, magmumug ka muna. Bugok ka, ha? Ano ba ang tiniran nyo, ha? Na mga buisit kayo, na mga pesting yawa kayo." Mainit ang ulo ni Prince Sherwin. Alam nyo po ba ang ginagawa at mga pinagsasabi ninyo? Mga wala kayong talagang silbi at puro kayo mga walang konsensya at puro maitim ang budhi ng mga leche kayo. Mukhang hindi nakapagsuba si Tia Delia. Ah? Mga taksil sa taong bayan, mga buwisit. Kung meron pa kayo talagang kahit konting kahihiyan natitira maski sa inyong talampakan, kung ako sa inyo, mga kagalang-galang kuno ng mga buwisit, kung sana kayong lalayas dyan sa pwestong kinauupuan nyo sa sobrang kahihiyan na ginagawa ko, na dapat bayan dapat po ang pinagsisilbihan at di mga pesting yawa na kampon ng kadiliman, mga yawa. Galit. Tulungan nyo na talagang binihisan. Tuluyan nyo na talagang binihisan ng itim na kulay ang dating karespeto na sangay ng ating gobyerno. Doon po sa mga maiitim ang budi at mga walang konsensya, you're just marking your marks sa libro ng kasaysayan. Totoo yan, Tia Delica. Di lang po kayo sobrang kakapal, nakakagigil sa galit. Mga wala kayo talagang takot sa Diyos, mga buwisit. Makalusot man kayo sa batas ng tao, sa batas ng Diyos, yan ang paghandaan at katakutan ninyo. May araw din ang malupit na karma padating na sa inyo. Mga hudas, kayo talaga ang mga pinitensya ng bayan, mga bugok. Kinam, mainit ang ulo ni Tia Deli. Ha? Ito. Jaylin. Yelin. Welcome to the club, Yelin. Si Boy Sili, walang nasabi ng tama yan. Ano yan? Tunay na may saltik or yung kahambugan na napunta sa utak, panay hangin, bobo, todo depensa kasi daming naitulong si Pacquiao sa kanya. Bobo, galit si Yailin. Welcome to the club, Yailin. Alberto Uraer, shout out. Karoke, duda ako sa sunod na ipapagapang ni Kibuloy kay tangang bobong senador Robin Padilla, ang Department of Justice. Karoke. Mukhang malabo na yun, Alberto eh. Oy, Joe Flores, my friend. Long time no. Kamusta ka ba dyan? Lamang yata si Trump, friend. Ano ba? Hello, Sir Rox. Musta na? Good to know. Going strong ang Mr. Totoo lang. More power to you. Tagal kong natulog sa pansitan. Malapit na spring season dito, Sir Rox. Kaya nagising ako sa hibernation ko. Kumusta na mga kapatids? Sir Rox, paano nakalabas si FLM? Kaya wala akong tiwala sa Pinas Justice System eh. Ano ba yun? Sinagot ang araw-araw niyang dasal. Kaya lang si Lucy ang naawa. Wala eh, pinamumugaran yata tayo ni Lucy. Pati Senado. Iba na eh. Johnny Alacaden, shout out. Good evening, Karox. Si Harry Roque pala, na-stroke doon sa speech niya doon sa Diwasang Bonifacio. Kaya hindi natin makikita sa vlog niya.
Stroke, totoo ba yan, Johnny? Ted, shout out. 5 tanga na pala ang pumirma sa papel na pagtutol sa super tangang si Kimo. Nagbago friend si JB, na-realize niya na hindi ako tanga eh. Pag nabuong 8 ang pumirma dyan, di 8 na kayong puro tanga. Ang mga rason pa ninyo kung bakit kayo tutol sa pagpapaari ng kapares ninyong tanga na si Kibuloy ay rason ng tanga. Kaya di namin kailangan ang tangang katulad ninyo sa Senado. Resign na lang kayo, mga bobo. Mainit ang ulo ni Ted kung sa mga pumipirma. Shirley Estera, shout out. Hello po, Sir Rox from BC. OMG. Bully to the max na pinaggagawa ng mga kapwa senatong laban kay Senator Risa. Imbes suportahan siya ang lumalabas na naiipit sa mismong Senado na yan. Worse pa, mismo manang ng presidente, nakikiisa pa kay Kimo, nangungunang pumirma, tutulan ang site in contempt ni Kibulok. Mas matandang mas maganda i-concentrate na lang ni Kibulok ang dripping glutathione ng asawa niya doon siya magpasilip-silip sa birthday niya online. Ingat po, Sir Rox. Gandang gabi po. Demokrasya lang maririnig kay Kimo. Nagmamarunong. Define demokrasya, Kimo. Hirap naman yun. Ana Pelgo, shout out. Sabi niya, mga senador na haharang sa investigasyon sa Senado, takot kay Kibulok kasi hawak ni Kibulok ang buhay nila. Kaya pipirma sa takot kay Kibulok. Friend Shervin, no? Mga minamahal kong mga kapatid at mga kababayan dyan po sa Pilipinas, pagmasdan nyo po at tunay nyo pong nasasaksihan kung sino po ba ang mga bulok at bugok na tinatawag pong tunay na representante ng taong bayan. Ito po ba ang mga tinatawag ninyong halal ng bayan? Sa mga matitino po nating pag-iisip, ito po bang mga ito ang karapat-dapat na muling markahan ng mga pangalan sa susunod na botohan? Kapag ito pong mga ito nakalusot pa po sa susunod, isang malupit na tanong lang po si Tia Deli. No? Ano po, sino po kaya talaga ang tunay na may sayad at may tuliling sa utak? Tayo po bang mga mamayang butante o yung mga kurimaw na mga lingkod bayad daw? Nasasaksihan nyo na po ngayon kung sino po talaga sila at para kanino po sila sa katakot-takot na pong inaabot nating pagpapahinog po ng ating mga bukol, pasakit at konsumisyon at nag-number 1 pa ulit itong mga mabaho pa sa burak na mga yawa na ito, Xerox sa San Juanico Bridge na po ang babaybayin ko sa Baytalon. Bernardo Chansing, nakakaumay na at nakakasuka na ang boses mo. Akala mo naman may nilalaman ang mga sinasabi mo. Gunggong, mangmang pa. Galit. Johnny Alaka din, Karox, binawi na ni JB suporta kay Pacquiao. 4 na lang ang sumusuporta kay Pacquiao. Siguro na pag-isip-isip niya na parang tanga na ako nito. Ted, shout out Ted. Lasing nga yata ito si Kimo. Ang sinasabi niyang NPA na itinumbad daw nila Kibuloy ay sa totoo lang yun ang itinumbad nilang mga minor de edad na kabataang babae sa Glory Mountain ni Kibuloy. Uminom ka muna ng sabaw, Kimo, para maimasmasang ka. David Allen Mendoza, shout out. Ay po, Karox, magandang gabi po. Pakiusap po, Karox, huwag niyo na pong i-content niya si Kimo. Kumukulo lang po ang dugo ko sa mga pinagsasabi niyan.
ex-convict na yan, kahit ano pa ang paliwanag na ibigay niya tungkol kay Kibaliw, ay hindi mabubura ang mga kahayupan na ginawa niya sa mga miyembro niya. Di ba sila nahihiya sa buong mundo na pinagtatawanan ng gobyerno natin? Yan ang napala ni BBM. Gusto niyang magpresidente, di naman pala niya kaya. Ang akala niya siguro ay pautos-utos lang siya, kaya ngayon manigas siya. Siguro po natatawa lang si Atty. Lenny sa mga nangyayari sa Pilipinas. Baka baka hindi lang natatawa, baka naiiyak yun. Ngayon ko po napagtanto kung bakit ipinag-adya ng Diyos na si Atty. Lenny, pinag-adya ng Diyos si Atty. Lenny, ayaw niya kung pahirapan si Atty. Lenny sa mga kampo ng kadiliman kagaya ni Digong Nyog, Baliw, Roque at mga sinatong na kagaya ni Kimo at Bato. Talaga pong God moves in a very mysterious way. God bless po, Karox. Sang-ayon ako sa iyo, David. Bernardo Chansing, shout out. Paano nyo nilabanan ni Kibulok ang MPA, ha, Robin? Boy Sile, hanggang forma at yabang ka. Yabang ka lang, gunggong ka. Galit si Bernardo Chansing. Joe Flores, PI ng mga senador na yan na dumidepensa kay Pacquiao, dapat itapon na lahat sila sa bunganga ng Taal Volcano. Anong ipinagpahayag mo kung full support ka sa isang kampo ni Satanas? 1+1 lang, di ba, Sir Rox? Isa ka rin alagad ng kadiliman. Hindi ka karapat-dapat sa iyong posisyon. Kumukulo dugo ko sa mga PI na Aimee at Padilyang ito, Sir Rox. Mga Pinoy na sumusuporta pa rin sa mga klase ito. Mag-isip-isip naman. Isip-isip sinasabi mo dyan, Joe. Wala nga isip eh. Paano mag-iisip? Wala isip, ba? Emily Capistrano, shout out. Paano naman, Kimo, yung mga biktimang wala bang demokrasya, walang hustisya? Kung sa pamilya mo nangyari, ano kaya ang gagawin mo? Hindi yan rehilyon, maliwanag na kulto yan. Ingat, Karox. God bless the Philippines. Totoo yan. Friend Shervin ulit to. Sir Rox, grabe po ang sakit ng tiyan ko kakatatawa sa inyo habang ikaw ay lasing. Hindi ako umiinom pero nalasing ako kay Kimo. Kala mo, Tia Delica, ha? Sa pagpapaliwanag tungkol po dyan sa mga NPA bigote. Anak ng kultong lupa, anak ng kutong lupa talaga, Sir Rox. Ano po ba tinira niyan? Ito, lihim ni Kimuto. Ang binibira yata niyan, baygun eh. Kidaw dyan. Ano pong NPA pinagdadadaldal niyang buwisit na yan? Rapist at human trafficking at so many violation of laws all over the world ang kaso. Pilit niyang sinisingit yung NPA. Oy, bugok na yawa. Pwede ba, ha? Matulog ka na lang sa inyo. Imasin mo na lang yung patutoy mo na buwisit ka. Kasi kung kung singliit ng alaga mo, singliit din ng munggo, ang baterya ng utak mo, buwisit ka. Hoy, umamin ka talagang, umamin ka ng kurimaw ka, ha? Paano ka ba talaga nag-top at number 1 na buwisit? Buwisit ka. Sino ba talaga tunay na kriminal at nakuha mo yung pwesto mo sa Senado? Sige nga, umarap ka sa salamin, tanungin mong mabuti at kausapin mo sarili mo na buwisit ka. Ano talaga meron ka, ha? At di ba nga may kaso ka na convicted ka pa? Anong ginawa mo dyan sa nahudas ka, ha? Di ka na kinikilabutan sa balat mo. Diyos ko po, Lord, talaga pong kasumpa-sumpa po ang lupit na sinapit ng aming bayan dahil po sa mga bugok at hangal. Halal daw ng bayan. Hoy, Mr. Patotoy, parang awa mo na. Grabing pakiusap namin. Lumayas ka na dyan, please.
Sa bagay, kriminal sa kriminal talaga ang kampihan at labanan ngayon. Doon po sa mga pumirma, reflect, magsisi at matakot po sana kayo sa Diyos. Yun nga, friend. Emily Capistrano. Yung mga pipirma, panig kay Kibuloy, malaking super laki ng utang na loob at labas kay Kibuloy, ay kay Kibaliw. God bless, Karox. God bless, Emily. Soilo Flores, shout out. Sabi niya, sa pagsasalita na lang niyang tarantadong yan, hindi mo na pagkakatiwalaan niyang gagong yan. Hindi mo alam kung lasing o bangag o nanloloko. Walang ipinagkaiba sa style ng pagsasalita ng mga adik sa kanto-kanto. Paano naging number 1 yung hayop? Matigas ang mukha niyan. Soilo, sobra ka. Soilo Flores ulit. Ito naman. Sa 2025, tatakbo pa si Willie Revilla, Senado. Kung siya ay mananalo at magiging number 1 din, nakatulad nitong gagong Robin na yan. Ito. Nakakahiya ng maging Pilipino. Soilo no? Nakakahiya ng maging Pilipino. Kapag ganun halos pareho ang level ng pag-iisip nilang dalawa. Nakakasuka na sila at nakakapanginig ng laman. Sobra ka, Soilo ka. Si Joe Flores. Sir Rox, huwag magalit ha, pero sa tamang pronunciation ng Supena ay Supena. Supena? Ngayon ko lang narinig yan, friend Joe. Ito lang. Parati mo nga sabi ng mga Supena, di ba? Supena, di ba? Pero Supena. Supena. Silent ang letter B at saka O. That's what real friends do. That's what real friends do. Point each other's mistake. That's how we learn and grow. Diba, Sir Rox? Si Atty. Enzo at si Hungry Syrian Wanderer, mini-message ko pero kahit minsan di ako sinagot. Take care, Sir Rox. Take care, my friend Joe. Salamat. Pero mahirapan ako eh. Nasanay ako sa Buena eh. Pero Supena. Ngayon ko lang narinig talaga yan, friend. Salamat Supena. Shelly J. Sir, shout out Hindi ako naniwalang number 1 niya sa Senado. Yan si Kimo. Si Kimo na yan. Kakahiya na nagkaroon tayo sa Pilipinas ng isang senador na katulad nito. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, parang awa nyo, tama na po ang parusa ninyo sa Pilipinas. Sapato, no? Alisin na po ninyo ang mga huda sa gobyerno, please. Maawa na po. Aray ko. Kaya hindi ko pwedeng di basahin itong mga comments na to eh. Sa totoo lang, mga boss. Di balik, abuti tayo ng tagal. Ng patay. Normal. Shout out. Matagal na na-debunk ang fact check ang PhilHealth as false. Sabi ng COA, walang board member ang sangkot sa skandal. And besides, Senador Ontiveros joined the board after the scandal. Mga tanga to. PhilHealth kayo ng PhilHealth. Si Digong ang maraming problema dyan sa PhilHealth na yan. Panahon ni Digong yan. Tsaka, yung ano ba to? Parmally, di ba? Michelle Nak, shout out Good afternoon po, Karox. God bless sa inyo at sa inyong pamilya. Sa mga senador at senadores naman na naghahadlang ng katarungan sa mga batang babae na biniktima ni Kibaliw, go to hell. And may you all tumble in your graves. You too have one life. Anong klaseng ligasya ang inyong iliiwan? Kibuloy cannot save your soul. Mga baliw
Galit si Michelle. Onofre Jara, shout out Nakainom yang tong unggong na ito. Parati naman ganun eh. Parang parati nakainom friend eh. Pipito Duran, shout out Mga surot ng sekta, mga surot ng sekta, mga surot ng sesta, INC, Dating Daan, Villanueva, JIC, Bilarde, puro congressman party list. Yun nga eh, di ba? Len Rapolo, shout out. Hey Sir Rox, kaya ganyan na lang ang suporta niya kay Kibuloy dahil ang kapalit ay haba nito dahil ang kapalit ay pera at mga baril. So obvious ang mga pinagsasabi nito kay Buloy. Wala bang mga anak, ina o kamag-anak na mga babae itong stupidus na itong Robin na ito? Mas ipagtatanggol ang rapist, magnanakaw, child abuser, human trafficker na si Kibuloy. Basura ang mga nagtatanggol sa animal na ito. What comes up must comes down. Support Senator Risa. She's superwoman. Sabi siguro ng mga biktima ni Kibuloy kay Senator Ontiveros. Don't give up on us, Senator Ontiveros. O, totoo. Roy Saavedra. Shout out Roy Saavedra. Sinisira ni Boy Sili ang Senado sa pagkampi kay Kibulok. Totoo. Underbelly, shout out. Robin, katuwiran mo, bulok. Yun. Shirley Estera, shout out. Amy is so disgusting. Kimo is so crook. Justice for Risa. Is that so-called the best and only woman standing for justice for the victims? Kimo, get out of your dripping online glutathione. You are not representing the young rape victim. Join Kibulok sa bundok. Ukisti bagis mo. Nilalasing niyo tuloy ang aming Sir Rox. Danny Santos, shout out. Talagang hindi tunay na kapatid ni Bongbong si Amy dahil sabi ng maraming tao, ang tunay na ama ni Amy ay si Arsenio Lacson. Yung anak ni Babalina, yung ama ni Babalino, sabi nila parehong-pareho raw baba nila. Marami ang naniniwala at maraming naghihinala. Ang tanong, totoo kaya? O yun eh. Ito. Rodelia Alpilor, shout out. Sir Rox, di naman nanalo yung gago na yan, sir. Lalo lang niyang pinababa pagkatao niya. Totoo yun. Nestor Tabuak. Welcome to the club, Nestor Tabuak. Bobo po yan. Bobo po yan. Alam kaya tunay na meaning ng demokrasya. Si Amy naman ay baliktaran talaga. Si Villar naman, anti-poor at plastic, walang kwenta. Si Bongo naman, taga Davao. Talaga okay ka, sir. Lasing siguro nga yan. Kaya parating parang nakainom yan eh. Rodelia Alpilor ulit Kaso ka siya, Sir Rox. Wala siyang malasakit sa mga biktima ng amo niya. Buisit ka, bad boy. Yan lang po, sir. Ingat po. God bless. God bless, Rodelia Alpilor ulit Kumatra si JB Ercito, Sir Rox. Yun nga
napag-isip-isip niya siguro hindi bagay sa kanya ang maging tanga. No? Renato Messina, shout out. Gago at bugok kang Robin Hood. Naawa ka kay demonyong kibulugan na sex trafficker at rapist. Sira ulo mo. Dapat ang kaawaan mo ay ang mga taong inabuso ng demonyong si kibulog mo. May nirape, may mga ginawang mga namamalimos para sa pakinabangan niya, ungas. Mag-isip ka nga ng mga magaya mong mag-isip ka nga at ang mga kagaya mong susuporta kay kibulugan. Wala. Ito, Teresa Marie, shout out. Oh my goodness, Robin Padilla, hindi mo alam ang sinasabi mo. Nasa Senado ka, nakakahiya ka, wala ka sa pelikula. Sayang ang mga pasweldo sa iyo, pera ng taong bayan, ang sweldo mo, you're useless. Just resign, nakakahiya ka sa mundo. Ayun. Normando Reyes, shout out. We, Karox, hindi mo ba alam ang puting ahas na source ni Pacquiao ng fake stories about BBM and his wife ay walang iba kundi si Amy Lacson Duterte Ikibuloy. No? Walang Marcos, ha? Normando Reyes ito. 5 daw pero matras si JBR ito, ah. Normando Reyes ulit to. Lumaban daw sa komunista si Pacquiao pero kasosyo ng China ang SMNI at never nagsalita versus China sa pang-aapi sa ating mga mangisda sa West Philippine Sea. Hoy, Robin, huwag mo kaming igaya sa katangahan mo. Galit. 3JC Hope, shout out, sabi niya. Xerox, hi. Yan si Kimo. Di ko siya tatawaging Robin Hood dahil pang disgrace sa tunay na Robin Hood yun. Kaya nga Kimo na lang eh. Itong si Kimo, hindi talaga intellectual, maging simpleng bagay hindi alam. Hindi marunong mag-move ng motion sa Senado. Di alam ang international law of water at ang law ng ibang bansa. Bakit siya nagsenador? Di man lang nag-aral kahit konti. Di hamak na maigi si Manny Pacquiao. Hindi rin ako makapakyaw, no? Nag-aral kahit konti. Totoo naman, no? Hintayin mo, 3JC of ka, hintayin mo si boom, tarat, tarat, boom, tarat, tarat, papasok yan. Tignan mo. Kaya walang karapatan ni Katiting si Kimo na pigilan ang arrest warrant at lalong wala siyang karapatan maging senador dahil binoto daw siya. Pagtsatsagaan nila yan, friend, kala mo. 3JC of ulit. Si Rox, si Manang Amy naman, tawa-tawa siya, oh. Kaya yan pirma agad kasi kawawa naman si Kibbs. Hindi nakaka-night duty kasi in hiding. Kawawa naman si Kibbs kasi di maka-travel, sayang yung jet niya. Kawawa naman kasi hindi makapang-abuso ng mga babae. Kawawa naman. Itong asal na ito ni Amy pang ganti rin niya kay Lisa Araneta. Pero mas powerful si Lisa kung gugustuhin ni Lisa. Hanggang 5 senador lang ang makakapirma. Bantay lang. Totoo. Tsaka hindi ako niniwalang makakabuo si Kimo ng 8 gago. 8 senador. Ben Torres, shout out. Aral yan ng magulang niya, hindi sa school. Ay tayo dyan. Normando Reyes ulit to. Even just a flicker on light darkness will not win. The truth is much bigger and powerful against falsehood. Senator Risa might be alone like a small flickers of light against the gangsters in the Senate headed by Amy and Robin. Yet, I believe Sen Risa, who stands under the banner of the truth, will eventually win against these agents of the dark. Kudos to Senator Risa. Sang-ayon ako sa dyan, friend Normando Reyes. Mary Grace Santos, shout out. Parang lasing magsalita si Robin, tao na.
Sana may maayos siyang agrumento. God bless, Karox. God bless, Mary Grace Santos. Rafael Galvez, shout out Sabi niya. Kung laban ka sa NPA, pwede na bang mang-rape? Oo, basta lumaban sa NPA, pwede nakikimo mang-rape. Rafael Galvez ulit ito. Ano kaya kung silipin natin kung paano ginagastos ni Robin ang kanyang pork barrel? Sang-ayon ako sa iyo dyan, friend. Chad, shout out, Chad. Shoot pa rin. Mas may shot pa rin, Robin. Mas may sense pa magsalita yung Lasenguero sa kato namin. Sapat si Chad. Welcome to the club, Chad. Dito, Rubilio, shout out. Brother Rox, ibig sabihin, Robin, Amy, Cynthia, Bongo, mga senador kayo ng bansa, dapat para sa interes ng mamayang Pilipino. Ibig sabihin, kung makapangyarihang tao na kaibigan ninyo, di na pwedeng imbestigahan ng Senado at Kongreso through aid of legislation. Kung ganon ang pananaw nyo, wala nang aid of legislation, itigil na, mga gunggong. Yun, galit. Chupista Bunao, shout out. Kuya Rox, deserve daw ni Kibulok ang suporta ni Robin sa susunod na eleksyon. Kayong mga di pumirma, deserve nyo na rin na wag na kayong manalo. Yun. Chopilo Bunao ulit to. Grabe kayo. Tagapagtanggol kayo ng mga ng aapi, di yung inaapi. Bakit pa kayo nandiyan dyan? Lord God save the Philippines. Yun nga. Azucena Ambita, shout out Kawawa ka naman, Sir Rox. Antok na antok ka. Alam ko na pagod ka sa dahil sa pag-alaga mo sa wife mo. Pinagdaanan ko din yan nung may sakit ang asawa ko. So, masaya na siya dahil di na siya maghihirap pa dahil sa sakit niya. Mahirap ang nag-iisa. Pero wala akong magagawa. Thank you, Sir Rox, and to your wife. God bless your family. God bless, Azucena Ambita. Reynaldo Gonzales, sabi niya, shout out Reynaldo Ala na, Sir Rox, kumambyo na si JBR ito. Pag-aresto kay Kibuloy. At si Tulpo at Grace po, di na rin magpipirma o magpapayag na di na mapapayag ni Robin Hood. Ito kasing Robin Hood, pinangatawanan na pagiging bad boy sa pelikula Pilipino, kaya hanggang sa Senado dinadala na din niya para sumikat sa bad boy ng Senado. Minsan ang utang na loob ay kaibigan nakakasama. Ito, gaganda lang naman kung ang magagandang hangarin sa buhay o ano pa man, pero kung ganyang babalasubasin ng House of Senate, ibang usapan na yan. Hindi papayag ang mamayang Pilipino na binoto kayo at pinasweldo ng taong bayan para gampanan ang tungkulin ng di naayon sa saligang batas. Buwagin na Senado. Maglukuhan na lang pala kayo. Doon kayo sa kanto. Pilipino ba kayo o bulok? Bulok yung kagaya kay Bulok. Senator Risa, all-time best senator. We salute you. May God guide you always and protect you. We also pray that everything you do may succeed in favor of every Filipino. God bless you always. Galing ni Rinaldo.
Imelda Go, shout out Banana Republic naman talaga ang Republic of the Philippines. Nakakahiya talaga. Si BBM pinahiya nga ng isang Australian senator nung bumisita siya sa Australia due to non-stop human rights abuses. Yan ang napala niya sa travel niya. Sayang, our country is the most beautiful country on earth. We just don't know how to elect the right people to govern our country. Some of us anyway, pero marami talaga ang mga tanga. Yun nga, Imelda Go, ang problema natin, yung katangahan ng mga ewan. Mardy Nyones TV, welcome to the club. Mardy Nyones TV. Wala na talaga si Padilla, bobo talaga. Walang kwenta na senador, bobo, gago, walang nagawa sa bayan, tumanggap ng sweldo sa gobyerno, walang trabaho kundi magprotesta sa mga masama. Resign ka na, bobo. Nga, ayaw nun mag-resign. Celia Diasis, welcome to the club. Walang kwenta ang mga yan. Nagmamalasakit sa mga masasamang tao. Ito. User, shout out. Unethical ang ginawa ni Padilla. Pinabababa niya ang standard ng Senado. Hindi siya nararapat siya sa Senado. Talaga number 1 yan, friend. Roberto Sayat Sr. Si Boy Kepias, Si Boy Kepias, aka Kibuloy, wala na siyang tatakbuhan pa. At itong si Boy Sili ay kay Robin, nagsanib puwersa sila ni Amy. Sinaniban ng demonyo. Ano ba talaga ang trabaho ni Boy Sili? Huwag mong gamitin ang salitang demokrasya. Gas-gas na yan. Uto-uto ka, kupal. Madaldal ka, bobo. Puro imbento ang mga sinasabi mo. May kahihiyan ka pa ba? AFP ang lumaban sa NPA. Paano lalaban ang NPA? Si Kupal ginagahasa niya yung mga batang babae na followers. Pinafollowers niya nung mga oras na yun. Gumising ka nga, Padilla, isa ka pang gago, nakanginig ka ng kalamnan. Nanginginig ka ng kalamnan ko sa iyo. Tumigil ka na, kakainis ka, hayop ka, bakla ka yata. Ulo ni Roberto. Leo Santos, sabi niya. Tanga, ang demokrasya kuno ni Robin Gogo at kawawa si Kibs Demonyo kuno ni Amy Doblicara. Ganito na ba kabobo ang Senado? Ganito na ba katanga ang Senado? Nahihilo ko sa Robin Gogo at Amy Doblicara, mga press conference nila. Pwede ba alisin na sila sa Senado? Wala nga, dapat tao Roberto Sayat Sr. ulit Bakit maraming inutil at gaga sa Senado? Fight on, Riza. Kaya mo yan. Diyos ang patnubay mo. Totoo yan, friend Roberto. Roberto ulit Bakit hindi pakilusin ng NBI para arestuin si Kibuloy, Bantag at Sulweta? Anong nangyari sa kaso ni Robin na illegal possession of firearms? Ang forma, wala namang alam. Nga, at least meron siyang forma. Oscar Bumanglag, welcome to the club. Tama na, Senador Forma, leche ka. Mainit ang ulo ni Oscar Bumanlag. Oscar Bumanlag ulit May pag-iisip ka pa ba, leche? Padilla, santo mo ba siya? Leche, galit talaga. Oscar ulit mata mo bulag. Cassandra Daisy, shout out. Guhit natin sa noo ni Robin at baba ni Amy na sila ay tagapagtanggol ng rapist, dollar launderer, child molester, fake kasal sa Amerika, Singapore, Canada at iba pa. Huwag natin
lalong pagyamanin mga bilyar sa pamamagitan ng huwag bumili sa mga negosyo ng mga bilyar. Cassandra Daisy ulit to. Isang oras na tayo mga boss. Grabe ang tama naman ni ala Robin mong grabe ang tawa namin sa ala Robin mong boses, Mr. Rox. Tagay lang senador na may kasing liit ng surot ang utak. Kaya pala ganyan si Tagay. Gamit niya ang helicopter ni Kibulok during election, thousand and thousand of money sa gas at helicopter at iba pang mga previous galing kay rapist. Yun nga, utang na loob niya nga yun. Oo. Cipriano, shout out. Iyan ang tinatrabaho mo sa Senado, ang magkalap ng pirma para kay kapwa niyang Kibulok. Kaya pinasweldohan ng napakalaki ng gobyerno at pinamamalaki pa sa publiko na meron siyang nakumbinsi sa loob ng isang araw ng pagtatrabaho niya para sa kapwa niyang Kibulok. Sabi niya. Napakagaling at napakatalino talaga ng number 1 senator na yan. Walang ganyang katalino na senador sa buong daigdig. Ay siya rin sama ipalit kay Subiro Subiri. Ay ako. Dennis, shout out. Ang buting si Miss Ontiveros ay may 3M na katangian. Maganda, matalino at matapang. Saludo ako sa kanya, kuya. Oo. Jeff Ramos na shout out. Librado Ludovico, shout out. Kumbaga sa pagkain, yung dalawang yan ay marami pang mga sinatong ay nakakaumay na talaga. Sorry, Scarox. Off volume muna. Hindi sa bayan naglilingkod ang mga hinayupak na mga sinatong na yan, kundi sa isang tao. Leching mga hinduropot. Magsilayas ka kay dyan, mga walang silbi sa bayan. Yun nga. Ladies Anita, shout out Magandang gabi Sir Rox sa ating lahat mga viewers. Good vibes po tayo para masaya ang ating panonood kay Sir Roque. Kalat ni Baya, shout out. Magandang gabi din sa iyo, sabi ni Kalat ni. Buhay ka. Misael sumagot, opo naman, sabi niya. Hello, Miss Akira Milus. May you have a bright day. Ingat, sabi niya. Shout out Akira Milus, sabi ni Kalat niya. Good evening, Karoke. Martilyuin mo na, Karoke, sabi niya. Ladies Anita, bugo ka, Siling Labuyo, Robin Padilla, Padilla, tigilan mo ng pagtatanggol dyan sa rapist, manyakis, sadista ng mga tauhan niya. Gago ka, Robin, bumaba ka na dyan sa Senado. Magsama-sama kayo nila Amy Manotok Marcos. Naawa kayo kay Kibaliw na Kibulok. Tabogo ka, Judas. Robin, paano yung mga nirape niya at mga inapi niya? Tanga, gampanan mo ang pagiging senador. Kung di mo kaya maging senador, bukas ang pintuan. Lumayas ka na ang taong bayan ang big boss mo. Kami ang nagpapasahod sa inyong lahat. Tanga, bobo, Amy Manotok Marcos, samahan nyo na si Santo Niño na si Kibulok Astrililing. Kalat niyo. Kita nyo, si paring Apollo ay isang bayani at lumaban sa mga komunista. Appointed sa bayan pa. Buhay ka, paring Apollo. Iba ka. Ay, kalat niya.
Librado Ludovico ulit, oh. Koreka, Sir Roque, Senadora Risa tumindig para sa bayan. Ito namang mga tinamaan ng lintik na walang silbing sinatong. Ayaw tumayo, laging nakaupo, mga leching hinduropot. Layas, layas, mga Senado, hindi yan para sa inyo. Ay, only the Philippines talaga. Yun nga eh. Ladies Anita ulit, oh. Good night po, Sir Roque. At sa loving wife mo po. At sana lahat ng mabait mo po ang na-viewers ng programa mo po. Oh. Sumagot si Kalat ni good night din sa'yo. Sweet dreams, sabi. Ah. Eto. Jay Jaime siguro to. Jaime Villapando, welcome to the club. Pinoprotektahan ng hoodlum ang kapwa hoodlum. Arnold po si Diego, shout out. Ang naging bayani pa pala si Kibuloy, lumaban daw sa MPA. Yun nga eh, siya nga talaga to si Kimo eh. Ladies Anita ulit, oh. Mga gago nga ang mga senador ng Pilipinas, naawa sa rapist, manyakis, pero sa mga biktima na hangad na makakamit ng hustisya, hindi kayo naawa. Lunopak kayo, mga sinatong, impossible dream kayo, totoo ha. Arlene Tayam nak, shout out ha. Yung nagayip natin, Roque, and to your family at mga ka-warriors. Ito. May Queen Antilio, welcome to the club. Sabi ni Kibuloy, ang magtatangkol sa kanya ay itim na langgam na may bigote. Si Robin pala. Welcome to the club, Maylin Anilio. Atilio. Ito, Kalat ni Baya ulit ito. Tiis, ibinoto nyo. Pagtiisan nyo. Kung ikaw ba naman ang number 1 senador, mga tanga. Alin Tayam ulit to. Apat pa lang kasi apat lang binawi ni JBR ito yung pirma kasi napag-isip-isip at binasa uli yung nagtistigo kay Senador Risa na mga inabuso ni Manyakis na Kibuloy. Isa nga doon yung apo mismo ni Kibuloy. Dised, shout out Dised. Para kang may kausap na laseng, si Rox, tawa-tawa si Dised. Jaime Villapando ulit ito. Hari nawa po, Diyos ko, mamulat na pag-iisip ng tao. Yun nga eh. Rudel, bravo, welcome to the club. Bilib ako kay Rizon Tiberos. Ay, salute you. Parehas tayo, bilib din ako sa kanya. Arlene Tayam ulit do. Tatay Roque, tawa-tawa. Natawa ako sa'yo, galing mong gayahin si Bobo na Robin. Lasing nagsasalita, pahiyayan sa mga Muslim. Arlene Tayam ulit, Tatay Roque. Ang natitira na lang, na wala pang comment, si Cayetano Binay Ligarda, Mark Villar, sinuportahan niya ni Kibuloy na nang tumakbo ng mga yan. Sana isipin ng mga babaeng senador na yan na babae sila at may babaeng anak sila. Kaya isipin nila yung mga babaeng biktima, lalo yung 11 years old. Raul Pasqua, shout out. Kinnam Ilocano ka pa naman. Danggil Bobo Ilocano ang binababoy ng idol mo. Elizabeth Iscareo, shout out ha. Good evening Sir Rox. Sana itong mga senador na mga Duterte at Kibuloy, dapat sa kanila na wala na dyan sa Senado, mga walang kwentang tao sila. At bakit sila andyan? Dahil sa mga mukha silang pera. Malaki bang bigayan dyan? At naglaan si Kibuloy ng 100 milyon para bayaran sila.
at para ipagtanggol na huwag mang-issue ng warrant of arrest para kay Kibuloy. Wow, Robin, di ka pala sa bayan kundi para sa magbabayad sa'yo ng 100,000,000. Yung problema doon. Loser, oh. Karoke, karamihan sa mga senador ngayon, kumbaga sa karera ng kabayo, ay nasa grupo 30 o grupong bulok. Nangarera ka rin, ha? Temari Bernardo, shout out, ha? Wala nang nagagawa sa Senado yung mga mapagsamantala pa sa kapwa ang may mga kaso ang ipinaglalaban at kinakampihan niya. Himod puwet pamor kina Duterte at Kibuloy na nakakahiya. Anong demokrasya sinasabi mo? Nagkasala si Kibuloy mo na dapat niyang harapin. Duwag ang appointed son of the devil mo. Ferdinand San Juan, oh. Shout out, ha. Good evening po, Karoks. Pasikat na naman tong Robin Hood. May sariling batas ito. Wala tayong maasahan dito. Robin Hood, puro kontra, utang na loob ang ipinaglalaban para kay Gibbs. Blacker talaga ang trabaho nitong si Robin Hood sa Senado. May pagtanaw ng utang na loob kay Gibbs. Yung ibang senador kaya ibang klase itong mga senador na nagtatanggol Gibbs. Gibbs, dapat magising na ang taong bayan sa mga nangyayari. Pumili ng may magandang track record, mga bago at yung mga dapat ihalal sa 2025. Atty. Tauto Kausing, Atty. Long Espiritu, Senador sa Senado, para may kasama si Senador Risa Ontiveros, Bunyog Party List, Atty. Enzo Recto sa Kongreso, para may kasama sila Franz Castro. God bless po. Sana tumakbo si Atty. Claire Castro, Ferdinand San Juan, ha? Eto. Teddy Nanaska, welcome to the club. Lumaban ba kayo sa komunista? Kayo mga Robin at Kimulok ang kumampi sa komunista. Yun, totoo yun. Sila ang kumampi, hindi lumaban. Ha? Discord Gaming, welcome to the club. Ang mga senador na hindi nagpirma, matalino, hindi bobong tulad mo. Yun. Erlinda Aquino, shout out, ha? Kuya, si Senador Pimentel, hindi ko rin nadidinig sa investigasyon kay Kibulog. Kanino po ba siya? Hindi natin alam. May sumagot, oh. Si Michelle, oh. Kung sa akin lang po, parang hindi malinaw. Iisa lang yata ang naninindigan pero matibay. Di ba? Federico Mandaco, Sir Rox, binawi ni JB ang pirma niya. Ang maliwanag na sa akin, hawak talaga ni Kibuloy ang kaluluwa ng mga senador na ito. Ipagdasal na lang natin sila na ang kaluluwa nila ay mapunta sa impyerno. Alipin na yan ng mga senador na kasakiman. Matapos makiusap sa taong bayan na iboto sila at nang mapwesto, pinagtak sila na ang mga taong bumoto sa kanya. Pero sa daming uusig kay Kibuloy sa mga kaso niya, imposible namang absuelto siya lahat. Manalig tayo sa Diyos, Ama. Kaya Senator Risa, laban lang. Nasa panig natin ang Diyos. Totoo yan, Federico Mandak. Ha? Federico Mandak ulit, oh. Dapat siguro may mag-rally din sa Senado para manawagan na mag-resign na itong mga taksil na senador na sumusuporta kay Kibuloy. Renato Hernandez, welcome to the club. Bobo ka, Robin. Galit siya. Lucifer. Shout out, ha. Maliwanag pa sa sikat ng araw ng mga tulonggis na senador na to ay more concerned sila sa self-interest nila kaysa interest ng taong bayan. Mga ulaga. Big time.
Marilo Pabianak, shout out. Tay, good evening po at sa mga ka-warriors. Nalasing na din po ako, Tay. Mabuti po at gumaan feeling ko sa stress po talaga sa mga pasaway na senador nato. At mabuti naman po may magandang development. Nag-withdraw si Senator JB. Hinipo ng Diyos ang isip at puso at matinding prayer pa po sa mga natitira pang kasapi ni Kibbs. Nakakahiya itong mga senador natin, Tay. Mabuhay, Senator Risa Ontiveros. Ikaw ang inspirasyon naming lahat sa kabila ng masalimuot na ganap ng mga honorables kuno. God bless us po, Tay, at sa lahat ng mga ka-warriors. God bless, Marilo Pabianak. Porfirio Posada, welcome to the club, sumagot siya. Shout po, Idol Rocks from shout out Porfirio Posada. Shout out Idol Rocks from Tanay Rizal. Purihin natin ang mga senador na tulad nila Risa Ontiveros, Rapi Tulfo, Grace Po, Coco Pimentel, AJ Bierce ito na bumuhawi ngayon lang sa kanyang pirma. Mga lingkod ng bayang Pilipinas. Mabuhay sila at ingat po kayo. God bless. God bless Porfirio. Lahat niyo. Marilo Pabian, God bless din sa'yo. Be well. Marilo Pabian ulit. Hoy Robin, iki mo, alalahanin mo na binigyan ka ng pagkakataon na magsilbi sa bayan. Pero ang idinulot mong kahihiyan sa Senado, opportunity knocks at once. Pero sure, knockdown ka na next mong pagtakbo. Sobrang pagtitiis na namin sa mga kapalpakan mo. Kahit kasing liit ng buto ng mustasa, wala kaming makitang silbi sa mga sinasabi mo. Wala talagang kautak-utak di ba? Yet Gibara, shout out Talo mo si Bigote, sir, buti ka pa kahit kunwari lasing may utak. Hoy, mission accomplished mga boss. Pasensya na po sa mga hindi ko nabasa, may isang oras na ako kasi. Shout out, Brother Eli Asisio. Emmanuel Scalona, anak, shout out. Boyong Kong Balong, shout out. Jun Lagon, my friend, shout out. Pag may time ka, magkwentuhan tayo maganda. Friend? Good night. God bless. Ano masasabi ninyo sa ginawa ni appointed son sa pag-appoint niya ngayon sa kanyang appointed friend? Good night. God bless.